Lord. Kapatid, kung pumunta ka rito at ang titingnan mo lang ay tao, wala kang tatanggapin. Kung pupunta ka rito at ang titingnan mo lang ay yung lugar, wala kang tatanggapin. Pero kung tayo ay pupunta rito at titingnan natin ang Diyos, may tatanggapin tayo. Amen. Sapagkat ang Diyos na nagligtas sa atin mula sa kapahamakan. Hello! Sapagkat ang Diyos na nagligtas sa atin mula sa kapahamakan, pinapalakpakan po yun. Sapagkat ang Diyos na nagligtas sa atin mula sa kapahamakan, ang siyang gumagawa sa ating buhay. Lahat ng naniniwala, pumalakpak nga po ng malakas. Hallelujah! Mga kapatid, sa umagang ito, binabati ko pong bawat isa sa atin ng isang maligaya at masayang pananambahan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, tagumpay ka. Amen. At dahil tagumpay ka, may ginagawa ang kaaway sa iyo. Amen. Dahil tayo ay lumalapit sa Diyos, ang kaaway ay hindi hihinto hanggat hindi ka lumalayo. Sabi mo, pero dapat wala kang paki doon. Wala kang paki sa gagawin ng kaaway. Ano ay pakita sa gagawin ni Lord? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. At salamat po sa Diyos sa privilege po na magamit. Amen. Alam naman natin ang buhay natin, basura lang. Amen. Pero salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay kanyang pinahabagan. Amen. Salamat po sa buhay ng ating mami at daddy po na siyang nag-aalaw sa atin para magamit sa ministry. At di na po tayo magtatagal pa. I am excited to share the Word of God. I am very surprised. Talaga sa message ng Panginoon. Kasi na-surprise din talaga ako. But bawal po kasi talaga sa akin, lalo na ako, bawal po sa amin talaga na hindi pwedeng hindi ka preparado. Amen. Kasi alam mo yung dadalhin mo ay isang bagay na mahalaga at importante. Walang ibang salita ng Diyos. So as a vessel of God, we need to prepare ourselves. Amen. Hindi natin pwedeng basta-basta yun lang. And I am very excited sa message ng Panginoon dahil alam ko po na may sasabihin si Lord sa bawat isa sa atin. Luke chapter 2, amen, verse 18 to 15. Hayaan niyo pong basahin ko po ito. Basahin natin sabay-sabay sa wikang Tagalog po. 1, 2, 3, go. Malapit sa Bethlehem, may mga pastol na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Verse 9, biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at naglilingling sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganoon na lang ang pagkatakot nila. Verse 10, pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Verse 11. 1, 2, 3, go. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ng Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Grabe, palakpakan naman natin si Lord. Amen. Verse 13, sabi ng Bible, at 12, ito ang palatandaan upang makilala niyo siya. Makikita nyo ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Grabe, matindi. Okay po, verse 13, 1, 2, 3, go. Pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, verse 14, purihin ang Diyos sa langit, ang may kapayapaan na sa lupa. Amen. Sa mga taong kinalulugdan niya. And last verse 15, 1, 2, 3, go. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, nag-usap-usap ang mga pastol. Tayo na sa Bethlehem at tingnan natin ang mga pangyayaring sinabi sa atin ng Panginoon. Nagkakaroon natin sa Panginoon. Grabe. Amen. Nung isinilak si Jesus, nagpuri sila. Amen. Hello. Amen. Dahil Christmas season na, ito na yun.
Amen. Muli natin titingnan kung ano yung ginawa ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Hello, nung isinilang si Jesus, nagpuri sila! Lampakan natin ang Panginoon. Tayo kung natin yung call, tumigit manalangin. Lord, salamat po sa iyong napakagandang salita na aming pag-uusapan. Sa umagang ito, we believe, O God, if our heart is not prepared and our mind is not prepared, wala po kaming matatanggap. Kaya po sa umagang ito, Lord, hayaan niyo po na maging personal sa amin ang mensahe mo. Buksan mo ang aming puso, ang aming isipan, Lord. Lord, we live not by our sight, O God. Lord, mabuhay kami sa pananampalataya namin sa iyo. Alam namin, marami sa amin sa lugar ito may mga pinagdaanan at may pagdadaanan. Pero alam namin, Panginoon, na ikaw ang aming pag-asa. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, and we commit and fully surrender our heart unto you, Jesus. For truly apart from you, we are nothing, God. That's why, Lord, we continue to invite your presence to move in our midst, in our lives, O God. Truly, O God, that apart from you, Lord, we are nothing, Lord. Thank you, Jesus. We honor you and we worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po natin makakaupo na purihin ng Diyos. Amen sa umagang ito. At, hallelujah. Amen. Let's do it again. Palakpakan natin si Kristo. Maraming tao, pagka-Christmas, nalulungkot. Sapagkat malamig ang simoy ng hangin. SMP. Membro ng mga samahang malalamig ang Pasko. Single ladies, kung akong tawagin. Or single guys. Diba? Malungkot sila because they remember the days. Diba? Naalala nila yung mga pagkapanahon na sila ay malungkot. Diba? Ito yung parang ginagawa nilang taking time to reminisce those sad moments in their life. But Christmas is the season, really, na ginawa, sinicelebrate or inaalala natin kung gaano kabuti at kadakila ang Diyos. Amen. Na merong isang pag-asa para sa iyo at para sa akin. Amen. In those, ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay medyo kakaiba. Sabi mo nga sa katabi mo, kakaiba. Tingnan mo nga yung katabi mo kung kakaiba yan. Medyo kakaiba because sanay tayo na ang pinag-uusapan ay si Jesus sa Pasko. Tama, mali? Si Jesus pa rin naman to. But we will focus more on the details dito po sa very simple quotation dito sa verse na sa moment ni Jesus na isinisilang, the book of Luke mention this shepherd. Sabi mo nga shepherd. In verses 8, na-mention talaga doon na sabi diyan, malapit sa Bethlehem, doon isinilang si Jesus. Tama? Tama. Sa Bethlehem, tama. Nagbabasa ba guys? Nagbabasa? Amen. Okay. So, clear. Tsaka may kanta yan. Okay? Alright. So, sabi doon, may mga pastor na nasa parang. Amen. You know, the Bible detailed speak about this shepherd who are in the field. Sabi mo nga, shepherds in the field. Amen. So, let us focus in this scenario where God is born, was born, ang Diyos ay isinilang, merong part dito na sinasabi, amen, na may mga pastol na nagpupuyat. Sabi mo, sinong puyat? Sabi sa katabi mo, puyat. Sinong puyat? Puyat ba tayo? Amen. Sabi yan, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Now, God or the Bible expressly mention those shepherd. And, totoo, kung iisipin po natin, bakit minention? Bakit kailangan i-mention? Because God has a message. Sabi mo nga, may mensahe ang Diyos. Amen. Ang pag-uusapan po natin, excuse me. Ang pag-uusapan po natin ay kung paano nga ba, God cares to talk to these shepherds. Amen? Parang, ang ganda Kasi, imbis na ang kakausapin ng Diyos ay mga priests, mga scholars, mga rich, mga political
in position, di ba? Ang kinausap ng Diyos ay itong mga shepherd, itong mga pastol. Hello? Nakukuha po ba natin yon? Ito po yung pag-uusapan natin kung anong po ang meron. Amen, na God revealed those message sa kanila. Hello? Amen. At naiintindihan po natin na ang Pasko po, amen, na fresh na ba yung ating title? Ay, ang pag-uusapan po natin ay papamagatan po natin. Pakibasa po, 1, 2, 3, go. Ayan. Pipilitin ko pong maging mabilis lang ito kasi alam ko po, mamamalengke po kayo. Dahil may pasok na naman Monday to Friday, mamamalengke po kayo para sa Noche Buena. Nakapamalengke na. So alam ko po ang Pasko, alam natin na ang Pasko ay isang dakilang pangyayari. Hello? Listen, naiintindihan po ba natin kung gaano kadakila ang Pasko? And God wants to emphasize it at this moment that it is not just another miracle. Hello? But the miracle of God stepping from celestial glory into human frailty. Yun yung Luke chapter 2 verse 7 eh. Yung dakilang Diyos bumaba sa lupa. Matindi yun. Hello? Na someone who is celestial nga eh, di ba? Alam mo yung celestial glory, yung kataas-taasan. Yung hindi mo ma-reach, hindi mo maabot. Hello? Diyan po ba tayo? Yung hindi ka pwedeng makalapit talaga. Hello? Someone who's very high, sabi yan, step down. Diba? Into human frailty. Dito sa mundo na masama, sa mundo na, diba, wala sigurong sobrang linis na gusto pumunta sa marumi. Hello? Diba? O, ano ba tawag ko? Yung OG? OC. Wala sigurong OC na gustong pumunta. Hindi ko na alam yung mga term, guys. No? Wala sigurong OC na gustong pumunta sa marumi. But God did not mind it. Hello? Hindi yun inisip ng Diyos. Amen? Ganon katindi yung pagbaba ng Diyos, yung pagkasilang ng Diyos. Yung iba kasi, because of the over-familiarity, nagiging simple na lang sa atin ang Christmas. You know, Christmas is not something simple. Hindi siya simple lamang. Sabi nga po, in the axis of history, di ba, everyone in the past look forward to it. Sa lahat sa nakaraan, nag-aantay sila na may isang Savior na magliligtas sa buong mundo. Tapos nung dumating, di na pinansin. Sabi mo, hindi ako yun. Sabi mo, hindi ikaw yun. Amen? Alam niyo ba, ganun kalupit yun, yung pagsilang ni Jesus, yung Christmas season. Huwag na natin pag-usapan kung April ba yan o December. Baka birthday pa ni Pastora ng April 24. Yeah? Huwag na natin pag-usapan kung summer ba yan, May ba yan, o birthday ko ba yan. Hello? Pag-usapan natin yung isinilang si Jesus, that everyone in the past look forward to it and everyone's everyone since looks back to it, hirap. Ang bawat tao sa nakaraan ay tinitingnan ito at ang bawat tao sa hinaharap at sa kasalukuyan ay pinag-uusapan ito. Hello? Ganun kalupit yung Christmas, mga kapatid. This moment has no precedence. Hello? Maintindihan po natin na yung pag-uusapan natin in the shepherd in the field is a divine clue to the magnitude of the story. Hello? That these are country shepherd, the humble, the overlooked. But God stooped down himself para sa kanila, para sa atin. We represent these people. Para matapos na to. Hirap eh. Napakan natin ng Panginoon. We represent the shepherd. Hello? Diyan ba tayo? Just as God stooped to form a man from dust, Genesis chapter 2 verse 7, He now stoops again in the incarnation.
This is where eternity touches time and celestial touches the terrestrial. Tapakan natin si Lord. Grabe, no? Di ba? Tindi, no? Diyos siya eh. Di ba? Hindi ito yung kagaya ng himala na turn water into wine. Hindi ito yung himala na kagaya ng hatiin yung Red Sea. Hindi ito yung himala ng pagbuhay sa patay kay Lazaro. Ito yung once in a lifetime miracle. Hello. Mga kapatid, naiintindihan ba natin kung gaano kalupit ang Christmas? Palakpakan natin si Lord. Now, the human problem. Ang problema dito, masaya yung angels. Nagpupuri sila sa Panginoon. Ang problema dito, nagpakita yung angel sa mga shepherd. Pero ang problema dito, si Mary at si Joseph. Kaya, alam ng lahat na may gagawin ng Diyos. Yung angels, alam nila. Pero si Mary, nabuntis siya na hindi pa kasal. Hello? Hindi niya alam yun. Si Joseph, nabuntis yung asawa niya. Nawalan na yung, ano kasi, Betron. Betron kasi ang tawag yan. Hindi pa sila kasal. Betron, may tawag sa Jewish tradition po kasi. May betrothal stage. Basta pagbe-betron. Bago kayo kasal, mayroong days muna, prepare mo muna kayo ng contract, contract, para kayo yung magpapakasal. Yung betrothal stage na yun, itetest kayo parehas. Itetest yung babae, kung siya ba ay virgin, at doon din nagbibigay ng mga nag-aalay. Yun yung tinatawag bago sila yung ceremony of marriage, ganun sa Jewish tradition. Mahalaga po yung stage na yon kasi doon talaga magdi-decide kung karapat-dapat. At doon nangyari yung ganung senaryo na, nabuntis. Doon pa lang kami sa stage na to. Kumbaga, sa stage na yun ay shameful po yun. Hello? Uncomfortable po yun. Hello? You know, sa ating mga buhay, mga kapatid, maintindihan po natin na hindi sa lahat ng panahon ay komportable tayo. Hello? That God uses those bad situations for you to grow and to build up. Bago po maging katiwala si Joseph ng hari, nakulong po muna siya. Hello? Nandiyan po ba tayo? Bago po maging hari si David, binigyan muna siya ng bulayat. Nandiyan po ba tayo? Hello? Bago po maging magaling na leader si Moises, tinahayal muna siya ng ilang milyong tao sakit sa ulo. Mayaman siya, pinahirap muna siya. Hello? You know, God gave us those uncertainties in life because God wants to build something sa iyo. Palakpakan natin si Lord. In the divine perspective, this season, itong pagkasilang ni Jesus Christ ay matindi. A start, a beginning of victorious life. A victory in this world. Hello? But in the human perspective, in case of Mary and Joseph, this is the unplanned and inconvenient birth. Diyan ba tayo? Yung human reality na kailangan mong umalis sa lugar na yon. Sino kaya ang buntis na gustong sumakay sa matagtag? Wala. Diyan, di ba? Yun pa lang, talo na kagad. No room. Hello? God designed it. No room. Naranasan nyo na ba? Yung kailangan yung bumiyahin ng malayo para lang makarating sa kalooban ng Diyos? Yung kailangan mong mamasahe? Hello?
O, tulog na lang ako sa bahay. Kasi may online naman. Hello? Sino kaya sa atin dito ang kayang maglakad mula Mabuhay City hanggang GMA para lang mag-church? Kasi gusto niya talagang mag-church. May nakagawa. Hindi yun require. Hindi ka rin i-judge ng Lord kahit hindi mo gawin yun. Hindi rin sasabihin sa'yo ng Lord na hindi mo siya mahal kahit hindi mo gawin yun. Pero ang sinasabi ko dito, sino kaya ang kayang gumawa nun kasi mahal niya ang Diyos? Hello? Hello? Amen? Yun yung matindi dun eh. Yung a long journey, yung kahit alam mong hindi ka pa kumakain. Ay, para naman na to. No, boy, kasi kayo eh. Ay, big nyo masyado eh. Hello? Yung kahit no room, alam mong wala kang tutulugan sa church kasi gusto mong maglingkod, hindi ka sanay na nakabukan ka kasi naka-aircon ka sa inyo. Hello? Well, may ganun ba rito? Pero dito sa church, pinatutulog ka lang sa sahig. Pinatutulog lang tayo. Eh sa inyo, double kutsyon. Ha? Double kutsyon ka pa. Diba? King size. Tapos isasama mo lang ako sa outing. Sa banig lang ako matutulog kasi may church banding. Huwag na lang, boy. Hello? Pero sila, they do it because they know the will of God. Palakpakan natin si Lord. A makeshift delivery. Grabe, no? A makeshift delivery. Ano yun? Ang hirap eh. Kapag minuto na lang eh. Diyan ba tayo? Yung parang hindi mo alam kung paano mo to. Ano gagawin mo? Paano ko to ilalabas? Hello? You know, listen to this. But, sabi mo nga, but, God enters our mess. Sa mahirap, sa magulo, sa walang room, hello? Sa sapsaban, doon pumasok ang Diyos. Doon siya nakilabas. Not a sanitized place. Hello? Diba? Yung iba magtatanong, sanitized na sa church. No? May vaccine pa yung mga pastor dyan. Hello? Diba? Yung iba, nag-aaral ba ng Bible school yung pastor dyan? Hello? Diyan ba tayo? Bumubuhay ba ng patay yung pastor dyan? Kasi kung hindi, doon sa isang church, alam ko eh, bumubuhay ng patay. Hindi, pumapatay kami ng Kasi sabi ng Bible, kailangan nating mamatay sa sarili natin at ang Diyos ang mabuhay sa atin. Hello! Palakpakan natin ang Panginoon! Pag CGCF, GTG ka, alam mo na, basagan niya ng puso. Hindi pwedeng maramdamin ka sa preaching. Hindi pwedeng sakitin ka kasi kasama yung inconvenience sa paglilingkod natin. Kung alam mong tinatamaan tayo, huwag kang matisod, lumago ka. Kung alam mong ikaw yun, hindi ka pinatatamaan, dinidirekta ka ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos mas maging maayos ka. Gusto ng Diyos maging mas pagpapala ka. Yun ang napakaganda sa church na ito. Amen? Kaya alam niyo po sa tuwing bibisita po ako rito, bisita pala. Hello! Mga kapatid, God enters our mess. Kung saan ka nagkakamali, doon pumapasok ang Diyos. Kung saan ka nahihirapan, doon pumapasok ang Diyos. Doon isinilang si Kristo. Ulitin ko, para doon isinilang si Kristo. Hindi lang sa magaganda. Tingnan niyo yung katabi mo, pati sa mga pangit. Sabi mo, pati sa mga pangit. Sabi mo sa kanya, pati sa mga pangit na nangyayari sa buhay mo. Sabi mo na nangyayari, mahal ka ng Diyos. Hello. Walakpakan natin ang Panginoon. Letter B. Number 1, the human problem, the unplanned and inconvenient birth. Letter B, the field as a place of toil and danger. You know, guys, shepherds were in the field. Luke chapter 2, verse 8. Once we say field, a field is not a safe fold or a green pastures. Hindi siya safe kasi nasa field eh. They are prone in attack.
Di ba? Prone sila sa attack. So, this symbolizes the field of labor, constant work, weariness, and survival. Genesis chapter 3, verse 17 to 19. Basahin natin. Genesis chapter 3. Sinabi rin niya sa lalaki, dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ka ng bunga. Amen. So, ng punong kahoy na ipinagbabawal sa inyo, susumpahin ko ang lupa. Kaya, sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng gusto para makakain. So, ito po yung parusa ng Diyos nung nagkasala si Adam and Eve. The thing is, the field is a field of labor. Amen. Ito yung, kaya nga alam niyo po dito sa atin sa mundo, kasama yan magtatrabaho tayo. Non-stop work. Hello? Para lang makasurvive. Ito yung signify na ng Genesis chapter 3, verse 17 to 19. Next verse, andyan po yan, magtatrabaho ka para makakain ka, kailangan mo, ang kakainin mo yung magagaling sa mga pananim sa bukid. Verse 19, sabi doon, kinakailangan magpakahirap ka ng gusto para makakain. Ito yung inaano nun sinisignify nun the field signify the field of labor. B.2, the field of fear. Vulnerable to the predators and thieves. Yun naman ang katotohanan. Hindi mo alam kung minsan kung ano yung mga problema pwedeng dumating sa buhay mo. Amen? And then the field of failures. Alam natin na hindi sa buhay natin ay lagi tayong okay. Lagi tama yung desisyon mo sa buhay. Alam natin sa buhay natin na hindi laging maayos yung ating mga desisyon. Amen. But the first shepherd Cain was also a tiller of the ground, whose story led to jealousy, murder, and exile. Genesis chapter 4, verse 1 to 3 and 8 to 12. Humanity is in the broken field. Ito yung malinaw po rito, na ang field ay brokenness. We are in this broken world. Hello? Ang mundo pong ito, pasama na ng pasama. Yan ang sabi ng Bible. Amen? Na kung maiintindihan natin, letter C, our spiritual estate is we are all in the Satan's field. That this world is full of temptation. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka titigilan ng kaaway. Mga kapatid, hanggat hindi ka nai-impyerno, hindi ka titigilan ng kaaway. Kaya pag tinigilan ka na, sabi mo sa katabi mo, alam mo na. Di ba? Hello? Hello? A world marked by sin, despair, and separation from God. At alam niyo po, yung mga bagay sa mundong ito, madali maging komportable. Totoo. Kaya mas maraming tao sa SM kaysa sa church. Mas maraming tao sa staycation kaysa sa church. Mas maraming tao na mas pinipili nila unahin yung ibang bagay kaysa kay Lord. Hello? Nandiyan po ba tayo? Because this world is really, really deceitful. Amen? Masama, manloloko. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang magpapaloko. Ito po ang malinaw dito mga kapatid. If we will go to the pattern of this world, mapapahamak tayo. Hello? Sabi mo nga, if we go to the pattern of this world, mapapahamak tayo. Ano ba mga pattern sa mundong ito? Live in. Hello? Hello? Jowa rito, jowa roon. Hello? Bisyo. Hello? Walang taros na pagsasaya. Basahin na natin. Galatians chapter 5. Ano ba yung mga nasa makamundo? Hindi makakailangan mga pita ng laman. Ito po yun. Tagalog, Galatians chapter 5. Sabi diyan, ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Ano yung mga gawa nila? Sexual, immoralidad, panonood ng pornografiya,
Pagbabasa ng mga bastos na babasahin. Hello? Ano pa? Sexual na immoralidad. Yun na nga po, live-in. Sorry po. Hello? Sorry po, ha? B2B, G2G. Sorry po. But this is what the Bible says. Mahal po namin kayo, mga kapatid. Kung meron man dyan na hindi pa nag-out. Hello? Mahal namin kayo, pero ikapapahamak natin yan. And that's the reason why we say we love you. Amen? Because ikapapahamak natin yan. Na kalaswaan, kahalayan. Pare-parehas po. Next, verse 20. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam niyo po, ang Diyos-Diyosan ngayon, upgraded na. Nag-upgrade na rin. Dati ang Diyos-Diyosan, nakikita mo lang. Pero ngayon, hindi. Diyos-Diyosan yung Roblox, mga e-games, ano pa, pera, hello, trabaho, ha? O diba? Totoo. Marami na pong Diyos-Diyosan, mga kapatid. Minsan yung sarili natin, Diyos-Diyosan na. Tayo na yung nasusunod sa sarili natin. Ano ba po? Pangkukulam. May naniniwala pa ba dyan sa kulam? May ipapakulam, nakulam siya. Hello? Yan ay gawa ng naman, pagkapuot. Mga kapatid, yung puot po, matinding puot na yan. Sama ng loob, naging galit, naging puot. Ha? Puot eh. Iba yung inggit eh. Pagkapuot, alam ko po may dahilan bakit kayo napupuot sa isang tao. Pero kailangan nating magpatawad. Kasi po, kakapahamak natin yan. Ang pagpapatawad ay regalo hindi sa taong binigyan nito, kundi regalo sa sarili mo. Ito'y kalayaan para ang buhay ay mas maging masaya. Ngayon, bukas, magpakita na. Hello! Magpatawad kung gusto. Ha? Magpatawad. Basta magpatawad. Okay. Pag-away-away! Yan. Galing sa demonyo yan. Yung ikaw yung makikipag-away, ikaw yung pagmumulan, alam mo ba, ano? Yan, yung pag-away-away. Pag-aawayin mo yung dalawang tao. Alam mo ba, sabi ni ate, hindi ka doon nagbibigay sa bahay. Ano hindi nagbibigay? Nagbibigay nga ako, siya nga itong ganito eh. Alam mo ba, sabi ni yung sinabihan ko. Hello? Sabi mo, masama yan, tigilan mo na yan. Amen? Pagkasakim, sabi mo, sakim. Sabi mo, hindi ako to. Gusto mo, sa'yo lahat. Hello? Ano ba babasahin natin? Pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkahati-hati. Meron ba ba? Next verse. Pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalawaya at kalayawan, at iba pang kasamaan. Grabe, no? Kalayawan. Ibig sabihin yung sobrang enjoyment. Sabi mo nga, sobrang enjoyment. Yung sa ibang translation mo, walang taros na pagsasaya yan eh. At iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay, pakibasa, 1, 2, 3, go. Mga kapatid, I'm sorry to say, hindi po ako yung nagsabi ng Bible ko. Amen? This world, ito po yung kanilang practices. Amen? Pero salamat sa Diyos, number 2. The Good Shepherd enters the field. The divine interaction. The power of God from the divine perspective. Letter A, in number 2. The glory shatters the night. Luke chapter 2, verse 9 to 10. Naintindihan po natin na nung dumating ang Diyos, lumiwanag talaga. That God answers to human darkness is not a whisper, but a blazing glory. The good news of great joy is announced first to those in the field of toil. Grabe, no? Kaya talagang ganun si Lord eh. Sabi mo nga, pag kumino si Lord, makikita sa'yo. Hindi natin pwedeng itago yun. Secret lang, secret. Born again ako, pero secret lang. Christian ako, pero secret lang.
Sabi mo, hindi pwede yun. Amen. Letter B, the sign of divine exchange. Luke chapter 2, verse 11 to 10. Yung pagbalot po sa baby ng swaddling cloths and lying in the manger, the king is found in poverty's trapping. He took on our lowliness so we could take on his royalty. You know, ito na yun. God, we are in the darkest place. God enter and God niliwanag niya ang buhay mo. He took the poverty, hello, yung pagiging mababa, yung sabsaban, he took our loneliness para ikaw at ako ay maging member ng royal priesthood. Sabi mo nga member ka, royal priesthood ka. Diba? Member ka ng 2 Peter. Amen? Diba? We are a generation that God calling us from darkness into His marvelous light. Palakpakan natin si Lord. Pinalitan ng Diyos yung manger as an altar. Here, the great exchange begins. He take our sin, we receive His righteousness. 2 Corinthians chapter 5, verse 21, sabi ng Bible, kailanman hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya, maituring tayong maging ng mga kapatid, there's no other way. You know, bukod sa there's no easy way to break somebody's heart, there's no other way. Amen? Hello? There's no other way na ikaw at ako ay ibilang na justified. Hindi ang religion, hindi si pastor, hindi yung mabubuti mong gawa, hindi yung mabubuti natin gawa, kundi yung mag-cling lang tayo kay Jesus. Humawak lang tayo kay Jesus. Huwag puro mawi-wawi. Hello? Hello? Mawi-wawi. Di ba? Dapat Jesus! Jesus! Hello! Ay talaga, diyan kayo tumatawa eh. Pagka alam nyo eh, no? So, mga kapatid, He enters our field so we can enter His fold. Grabe. Sabihin nga natin, Lord, Ikaw na. Heaven's validation, letter C. In number 2, Luke chapter 2, verse 13 to 14, the celestial choir sings because the rescue mission is launched. Peace on earth. Peace on earth. And mercy. Mercy fight. Akin pala. Peace on earth. Mercy fight. God and sinners. God and sinners reconcile. Hark the herald, angels sings. Diba? Hello. Diba mga kapatid? You know, nung dumating si Jesus Christ, napakanta yung anghel. Niligtas ba yung anghel? Hello? Hello, church? Niligtas ba yung anghel? Niligtas, hindi. Hindi, di ba? Hindi na. Sagot! Niligtas po ba yung anghel? Hindi. Sino niligtas? Yung angel nga, kumanteng. Tapos pag-praise and worship, di tayo kakanta? Hindi ka sasamba? Hindi mo alam yung worship? Hindi mo alam yung praise? Hello? Ulit-ulit na lang. Pusong dalisay, hindi mo alam. Pusong dalisay, hindi ko alam dahil sa'yo. Ako hindi makakain. Hello? Hello? Kung yung mga angel nag-celebrate, dapat mas lalo nga. Mas lalo tayo in this Christmas season. Hindi yung kailangan pa natin i-encourage para magpuri. Diba? Dapat praise and worship ka lang. Grabe ka na tumalog. Woo! Amen? Nagliliyaw! 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 Ayaw, praise
Christian. Di ba? Kaya mo yun? Hindi mo kaya yun, nahihiya ka eh. Pero pag mahal mo si Lord, kaya mo. Lalo na personal. Yung tipong, Lord, para sa'yo to ha. Lord, para sa'yo to ha. Mukha ka lang ewan, pero sa mata lang ng tao yun, pero sa mata ni Lord. Yung nagbihis ka ng maganda, alam na Diyos yan. Amen? Yung pwede ka lang hindi pumunta, pero iniwanan mo yung dapat mong iwanan sa bahay. Kasi sabi mo, mag-church ako. Hindi dahil nandun yung crush ko. Okay na lang. Dahil kay Lord talaga. Hello? Hello? Agad. Mga kapatid, yung angel nga ay nagpuri, grabe sila. Kailangan pag kumanta ka, di ba? Ang papuri ko, tanging sa'yo. Ganun. Lakas mo. Kaya mo na yung katabi mo mabingi. Magtiis na lang siya. Baka naman yung iba dyan, sabi na, uy, nag-worship ako, hinaan mo naman yung boses mo. Storbo ka eh. Hello! Yun ang kagandahan sa church natin. No judgment. Gumulong ka man, umiyak ka man, okay lang. Walang, sis, okay na. Ha? Kalma, tama na. Tapos na yung worship. Walang ganun. Kung gusto mo 1 oras, 2 oras ka mag-thanks, umiyak, lumuhod, gumulo, lumunda. Pag may nanaway po sa inyo, sumbong niyo po sa amin. Puputusan namin. Nagpo-worship yung tao eh. Hello? Wala pong ganun dito. Yung nag-worship ka, may kakalabit, si-pledge mo daw. Hello? Walang ganun dito. Pag meron, sumbong niyo sa amin, puputusan namin yung nakikita kang umiyak, nag-worship, kakalabitin ka. Yung pledge daw po. Yung isa upuan daw po, pakipadala. Nakabili na daw po. Hello! Walang ganon! Maniwala ka. Okay lang yun. Tuloy mo lang. Hello! Diba? Kasi naiintindihan natin that in terms of worshiping God, personal yan. Hindi ka mapupuspos dahil sa katabi mo. In worshiping God, to worship God, you need to understand your relationship sa Panginoon. Hindi ka talaga makasamba, makaawit, makataas ng kamay, makaluhod. Pag wala kang relasyon kay Lord, iikap ka pa. Tama nito. Hindi na pa to. Tinan mo to si Pastor Nico, tapos na yung worship niya, tumampa. Hello? Bumalik na yung luha ko, iluluha ko na naman tuloy. Hello? Diyan ba tayo mga kapatid? Kaya ito yung response natin eh. Number 3. The shepherd's provision, a call to worship. Letter A, they went with haste. Luke chapter 2, verse 15 to 16. Tingnan niyo yung mga shepherd because they really understand what is happening. Naintindihan talaga nila kung ano yung nangyari. Sabi na, let us go over to Bethlehem. Diba, usap-usap tayo, bilisan natin, pumunta tayo sa Bethlehem. Let's go to Bethlehem. Hello? Diba, ang response nila, immediate obedience and seeking. When you hear God has entered your field, you run to Him. Wow. Grabe yun. Grabe yun. Amen? At dahil alam natin na andyan na si Kristo, ang tatakbo lagi sa Kanya. Huwag ka nang tumakbo sa barkada. Huwag ka nang tumakbo sa social media. Huwag na mag-post ng kung ano-ano, magpatama. Minsan masarap mag-post. Hello? Hello? Minsan masarap magpatama. Pero huwag na. Sumbong mo na lang kay Lord. Hello? Diyan ba tayo? Palakpakan natin ng Panginoon. Alam niyo po pinakamalupit dito? Yung verse 17 ng Luke chapter 2. Sabi diyan, they made known the saying. Sila yung nagpasikat. Sila yung nagpauso. Ayan.
Sabi diyan, at isinalaysay nila ang mga sinabi sa kanila ng anghel tungkol sa sanggol. Grabe, no? Amen? Sino nakatanggap? Oh, yung iba, hindi nagigets. Hello? Amen? They made known the saying, true worship leads to witness. Alapahan natin ang Panginoon. Ang totoong sumasamba, nagiging witness ni Jesus. Nagiging witness ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Yun yung totoong sumasamba. Hindi ka lang kumanta. Hindi ka lang umawit. Awit. Hello? Hindi lang tayo umawit. Hindi lang tayo umiyak. But we are the witness of what God has done to us. Of what God has done to the lives of many people. Palakpakan natin ang Panginoon. They told everyone about the child in the manger. Grabe, no? I-share nila si Jesus. Partida, mga puyat yan. Hello? Hello! Partida, mga nagtrabaho yan. Partida, mga pagod yan. Diba sabi sa verse natin? Mga puyat, nagtatrabaho. Hello! Grabe, napalakpakan natin si Lord. Sabi mo, hindi dahilan, walang dahilan. Letter C. They return glorifying and praising God. Luke chapter 2, verse 20. Anong sabi po doon? Bumalik sa parang ang mga pastol na labis ang pagpupuri sa Diyos. Dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita na ayon nga sa sinabi ng anghel. Woo! Lupit! Umalakpak ka nang nakatanggap! Oh, yung iba! Oh, yung iba! Ano daw? Ano daw message ni Lord? Is the message. Bumalik sila. Yung lugar nila, yun pa rin. Yung sitwasyon nila, yun pa rin. Pero sila, iba na. They are praising God! Woo! You know, most of the time, God will not change those negative yung circumstances natin sa buhay natin. Hindi naman mababago yung problema. Laging may problema, laging may pagsubok, laging may challenges. Pero hindi naman yun ang binabago ng Diyos. Ang binabago niya yung puso mo. Ang binabago niya, ikaw, yung character mo. Are we still worshiping God? Are we still faithful to God? Are we strong enough to worship Him and to continue to serve Him no matter what come up may to less people in the world? Hello? Hindi pa kami to less people. Hello? Air supply kasi yun. Mga kapatid, hindi na bumalik sila. Andun pa rin sila sa danger, nandun pa rin sila sa broken field, andun pa rin sila sa pero sila din nabago. Grabe, ang tindi ni Lord. Kasi si Lord yung nagbabago. Palakpakan natin ang Panginoon. Their circumstances didn't change. They went back to the same field, but they were changed. They carried the glory back into their labor. Sa pagtatrabaho nila, dala-dala na nila yung glory ni Lord. Dali natin yun. Kaya ang sabi ng Psalms 23 verse 1, basahin natin. 1, 2, 3, go. Ang Panginoon, ang aking pastor, hindi ako magkukulang ng anuman. The good shepherd has come into our field. Our provision is no longer in the pasture, but in His presence. Ulitin natin. Our provision is the shepherd has come into the field. Our provision is no longer in the pasture, but in His presence. Kapatid, ang kasapatan ng buhay natin, wala na sa pastulan. Nasa pastol yan. Sa presensya lang ng Diyos. Thank you, Jesus. Pwede ba natin sabihin we receive it?
Tanggapin natin. Ay, kung lahat ay tumayo.